First step, hinugasan at nilinisan ko ng mabuti itong Napa cabbage. After, hiniwa ko ito ng ganitong hiwa. After, paghihiwalayin ko yung matigas at malambot na bahagi. At yung matigas ay hiniwa ko into bite size. Bubudburan ko ito ng 1/8 cup na asin. Now, imimix ko lang ito para kumalat ng asin at para makoat lahat ng piraso. Okay na ito at isa-set aside ko ito ng mga 1 hour. Tatakpan ko ito ng clear plastic at hayaan natin itong ma-dehydrate. Now, yung pinaka leaves yan naman. Bubudburan ko rin ito ng asin. Pwedeng tansyahin nyo na lamang po kung gaano karami yung asin na ilalagay ninyo. Ang importante ma-dehydrate natin itong Napa cabbage. Siguraduhin po natin na makoat ng asin lahat po ng leaves o dahon na ito. Okay na ito at isa-set aside ko lamang ito ng mga 30 minutes. Magkaiba sila ng matigas na bahagi. After 30 minutes, okay na itong dahon. Now, pipiga-pigain ko ito. Pagkatapos ay pipigain ko ito ng husto para matanggal yung liquid na merong katas ng asin. After 1 hour, ito namang matigas na bahagi ang aking pipigain. Pinagsama ko na silang dalawa at hugasan ko na sila ngayon ng 3 beses para at least 95% ng asin ay mawas out. Muli ko itong pipigain para sa finality. Finally, napiga ko na silang lahat. Maghihiwa ko ngayon ng green onion para ihalo dito sa Napa cabbage. At ganito ang style na aking pagkakahiwa. Now, ihalo ko na ito sa Napa cabbage. I-ready ko na yung dry ingredients. 1 tablespoon na chili powder, half teaspoon cayenne powder, 1 tablespoon paprika, 1 tablespoon ginger powder, 1 teaspoon white pepper powder, 1 teaspoon chicken powder, and 2 tablespoon brown sugar. Para naman sa wet ingredients, serrano and Thai chili, red onion, ginger, garlic, fish sauce, and water. Now, i-blender ko na ito. At na-blender ko na nga siya. Ihahalo ko na siya dito sa dry ingredients. Incorporate and mix well. Ganito lang po kasimple ang paggawa ng kimchi base sauce niya. Hindi na po natin kailangan bumili sa grocery o sa supermarket. So ito po mga kaibigan, ready na ang ating kimchi paste or sauce. At ihalo ko na ito dito sa ating Napa cabbage. Nga po pala yung exact measurement ng ating mga ingredients ay nasa sa inyo na po yan. Kayo na po bahalang magtansya. Ano po, ganun din ang ginawa ko, tinansya ko lang. Wala po itong halong cornstarch, all-purpose flour or cassava flour po. One time kasi, nilagyan ko ng ganun. Ang nangyari po, katagalan, ay nagtubig po siya, nagsabaw. So, hindi ko nagustuhan. Yung ganitong style po ay magiging pure fermentation po siya
at pure probiotics po. Ito po ay maganda sa ating health, sa ating kalusugan, at ito po ay pwede po sa mga meron pong gout o arthritis. Ayon po sa nabasa ko, nakakatulong ito para pababain ang uric acid. So natikman ko na po siya at okay po ang kanyang timpla. Nilagay ko na po siya sa container. Ilalagay ko ito sa room temperature ng 3 days. At hayaan ko muna mag-ferment ito. Then after 3 days, medyo magkakaroon siya ng liquid konti. Then bubuksan ko at pasisingawin ng ilang minuto. At muli kong tatakpan at ilalagay ko na po siya sa refrigerator. After 24 hours sa rep, pwede na po itong gamitin araw-araw. Maraming salamat po.